Isang malakas na kalabog ang umugong sa buong katawan ni Kara nang bumagsak siya sa malalim at maputik na hukay. Hindi ang sakit ng pagbagsak ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang pagkakita sa mukha ng lalaking may hawak ng pala sa itaas. Si Mateo, ang asawa niya. Ang lalaking sumumpa sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang kamatayan. Nalasahan ni Kara ang dugo at putik sa kanyang bibig. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga kamay, pero mahigpit ang pagkakatali ng lubid sa kanyang mga pulso. Ang ulan ay bumabagsak ng walang awa, humahalo sa mga luha sa kanyang pisngi. Tumingala siya, nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkadurog ng kanyang puso. Mateo. Halos pabulong na ang boses ni Kara, paos at puno ng pagmamakaawa. Mateo, parang awa mo na. Bakit mo ito ginagawa? Sa itaas ng hukay, hindi man lang kumurap si Mateo. Wala ang mainit na tingin na nakasanayan ni Kara. Wala ang matatamis na ngiti. Ang nakikita lang niya ngayon ay isang estranghero na may malamig at blangkong mga mata. Isang babae ang lumapit at kumapit sa braso ni Mateo. Si Amlia, ang pinagkakatiwalaan niyang sekretarya. Naka-raincoat ito pero kitang-kita ang mapang-asar. Nangisis sa kanyang mga labi habang nakadungaw kay Kara. Bilisan mo na, Mateo, reklamo ni Amalia. Parang naiinip lang sa pagpila sa grocery. Nilalamig na ako. Baka may makakita pa sa atin dito. Tumango si Mateo, parang isang sunod-sunurang aso. Itinaas niya ang pala na puno ng basang lupa. Mateo, huwag! Sigaw ni Kara. Pilit na inaabot ang pader ng hukay kahit dumudulas ang kanyang mga kuko sa putik. Mahal kita, asawa mo ako. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mateo. Iyon na nga, Kara, sagot ni Mateo. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya na puno ng puot. Asawa kita, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sawang-sawa na ako sa pagiging asawa ng isang Kara de los Reyes. Gusto ko naman maging ako. Humarap si Mateo kay Amalia. Sa harap mismo ng naghihingalong si Kara, hinawakan ni Mateo ang mukha ng kabit niya at hinalikan ito ng mariin. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na dapat ay para lang kay Kara. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang dibdib ni Kara. Mas masakit pa ito kaysa sa kamatayan. Humiwalay si Mateo kay Amalia at tumingin muli sa hukay. Paalam, Kara. Kasabay ng pagbagsak ng kulog, ibinagsak ni Mateo ang unang pala ng lupa. Tumama ito sa mukha ni Kara, malamig, mabigat. Amoy kamatayan. Hindi. Tulong. Tulong. Sigaw ni Kara. Pero nilamon ng ingay ng ulan ang kanyang boses. Sunod-sunod na ang pagbagsak ng lupa. Bawat pala ay nagbabaon sa kanya ng mas malalim. Unti-unting natatakpan ang kanyang mga binti. Ang kanyang tiyan. Ang kanyang dibdib. Bumabigat ang kanyang paghinga. Pilit siyang umaahon, pero parang hinihila siya ng lupa pababa. Nakita niya ang huling sulyap kay Mateo at Amalia na tumalikod na at naglalakad palayo, habang ang hukay ay halos mapuno na. Unti-unting nagdidilim ang paningin ni Kara. Ang huling bagay na naramdaman niya ay ang bigat ng basang lupa na tumakip sa kanyang mukha, pumasok sa kanyang ilong at bibig. Wala na siyang mahingahan. Madilim. Tahimik. Masikip. Ito na ba ang katapusan? Naisip niya habang unti-unting nawawalan ng malay. Ganito ba magtatapos ang buhay ko? Sa kamay ng taong minahal ko. Pumikit si Kara. Handa nang tanggapin ang dilim. Tumigil na ang kanyang pagpalag. Katahimikan. Pero biglang may narinig siya. Hindi ito ang patak ng ulan. Thud, thud, thud. Mga yabag ng paa. Mabilis, papalapit. At pagkatapos, ang tunog ng paghuhukay. Isang matulis na bagay ang tumusok sa lupa sa itaas niya. Mabilis, galit, desidido. Naramdaman ni Kara na may humablot sa kanyang kamay
na nakataas pa rin mula sa pagkakalibing. Isang kamay na magaspang, mainit. May humihila sa kanya pabalik sa mundo ng mga buhay. Hinihingal si Leandro habang pilit na hinihila ang braso ng babae mula sa hukay. Mabigat ito dahil sa basang lupa na kumapit sa damit at dahil na rin sa kawalan nito ng malay. Ang ulan ay parang latigong humahampas sa likod ni Leandro pero hindi siya tumigil. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang mga kalamnan, ang lakas na nakuha niya sa ilang taong pagtatrabaho sa bukid at pagputol ng kahoy. Konting tiis na lang, miss. Huwag kang bibitaw, bulong niya sa sarili. Kahit alam niyang hindi siya naririnig nito. Sa wakas, naiangat niya ang katawan ng babae. Agad niya itong inihiga sa damuhan. Maputla ang mukha nito, halos kasing kulay ng papel. Ang maganda at mahabang buhok ay puno ng putik. Inilapit ni Leandro ang kanyang tenga sa bibig ng babae. May hangin pa. Mahina. Pero nandoon. Binuhat niya ito ng pa-bridal carry. Hindi niya alam kung sino ang babaeng ito o kung bakit siya inilibing ng buhay. Pero isa lang ang sigurado siya. Hindi ito nararapat mamatay ngayong gabi. Tinakbo niya ang maputik na daan pabalik sa kanyang maliit na kubo. Pagpasok sa loob, agad inihiga ni Leandro ang babae sa kanyang kawayang papag. Kumuha siya ng malinis na tuwalya at palanggana ng tubig. Habang pinupunasan niya ang putik sa braso ng babae, napatiimbagang si Leandro. Puno ng pasa ang mga braso nito. May mga marka ng mahigpit na pagkakahawak. Tila ba kinaladkad ito ng sapilitan. Mga hayop! Bulong ni Leandro. Ramdam niya ang init ng galit sa kanyang dibdib. Pamilyar sa kanya ang ganitong klase ng karahasan. Nakita na niya ito dati. Nagising ang diwa ni Leandro nang biglang bumukas ang mga mata ng babae. Ang mga mata nito ay dilat na dilat, puno ng takot at lito. Napasinghap ang babae ng malalim na hininga, parang isang taong kakahunlang mula sa pagkalunod. Huwag! Huwag! Sigaw nito, sabay bangon kahit nangihina. Akmang lalapit sana si Leandro para alalayan ito, pero mabilis na kumilos ang babae. Hinablot nito ang maliit na kutsilyong pangbalat ng prutas na nakapatong sa mesa sa tabi ng higaan. Itinutok ng babae ang nanginginig na patalim kay Leandro. Huwag kang lalapit! Papatayin kita! Nakataas ang dalawang kamay ni Leandro. Ipinapakitang wala siyang hawak na sandata. Nanatili siyang kalmado. Sanay siya sa mga sugatang hayop sa gubat. Alam niyang nananakit lang ang mga ito dahil sa takot, hindi dahil sa galit. Miss, huminahon ka. Malumanay na sabi ni Leandro. Ang boses niya ay mababa at matatag. Ligtas ka na. Wala na sila. Nasaan si Mateo? Nasaan siya? Hysterical na tanong ng babae habang tumutulo ang luha mula sa mga mata nito. Ako lang ang nandito. Ako si Leandro. Nakita kita sa gubat. Tinulungan kita. Tinitigan siya ng babae. Tiningnan ang paligid. Ang dingding na sawali. Ang lumang lampara. Ang amoy ng nilulutong sabaw. Unti-unting bumigay ang tuhod ng babae. Nabitawan nito ang kutsilyo at napaupo sa sahig. Humahagulgol. Lumapit si Leandro ng dahan-dahan. Hindi niya ito hinawakan. Umupo lang siya sa tapat nito, naghihintay hanggang sa maubos ang luha ng babae. Tumayo si Leandro at kumuha ng mangkok. Nagsandok siya ng mainit na sabaw ng manok na niluto niya kanina. Inabot niya ito sa babae. Kailangan mong kumain. Mainit yan. Makakatulong sa pakiramdam mo. Tinitigan lang siya ng babae ng ilang sandali. Tila kinikilatis kung mapagkakatiwalaan ba siya. Dahan-dahan, inabot nito ang mangkok. Nanginginig pa rin ang mga kamay nito kaya tumapon ang ilang patak ng sabaw sa kanyang damit. Napabuntong hininga ng mahina si Leandro. Hindi sa inis, kundi sa awa. Dahan-dahan niyang kinuha ang mangkok mula sa mga kamay ng babae. Ako na, sabi niya. Maikli, walang halong mali siya. Nag-alinlangan ng babae, pero dahil sa gutom at lamig, tumango ito ng marahan.
Umupo si Leandro sa gilid ng papag. Sumandok siya ng sabaw at hinipan ito ng bahagya bago itinapat sa bibig ng babae. Humigop ang babae. Isa pa at isa pa. Sa bawat subo, parang unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha nito. Tumigil ang panginginig ng kanyang mga balikat. Nang maubos ang laman ng mangkok, napasandal ang babae sa dingding na kawayan. Pagod na pagod ito. Salamat, bulong nito. Halos hindi marinig. Tumayo si Leandro para iligpit ang pinagkainan. Magpahinga ka muna. Ligtas ka dito. Walang nakakaalam ng lugar na ito bukod sa akin at sa mga baboy ramo. Biro niya ng kaunti para pagaanin ang loob nito. Pero hindi tumawa ang babae. Nakatulala lang ito sa kawalan. Tila binabalikan ang bangungot na sinapit. Lumapit si Leandro sa isang maliit na mesa sa sulok kung saan nakapatong ang isang lumang portable TV na may mahabang antena. Bubuksan ko lang ito para sa balita. Baka sakaling tumila na ang bagyo bukas. Sabi ni Leandro habang pinipihit ang knob. Umugong ang static. Tzzzt. Pinalo ni Leandro ang gilid ng TV ng 2 beses hanggang sa luminaw ang imahe. News program ang palabas. Flash report. Akmang tatalikod na sana si Leandro para kumuha ng tubig nang marinig niya ang isang pamilyar na pangalan mula sa TV. Kaugnay sa pagkawala ng asawa ng CEO ng Delos Reyes Group of Companies. Napalingon si Leandro. Sa screen, nakita niya ang mukha ng isang lalaking nakasuit, mukhang disente, pero namamaga ang mga mata kakaiyak. Si Mateo. Agad na napaupo ng tuwid ang babae sa papag. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa TV. Nakafocus ang kamera kay Mateo na humahagulgol sa harap ng mga reporter. Kara, sabi ni Mateo sa TV, boses na puno ng drama. Kung nasaan ka man, parang awa mo na, umuwi ka na. Alam kong may pinagdadaanan tayo, pero hindi sagot ang pagtanan. Hindi sagot ang pagnanakaw ng pera ng kumpanya. Napahawak si Kara sa kanyang bibig. Pagnanakaw? Bulong ni Kara, nanginginig sa galit. Nagpatuloy si Mateo sa TV. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kahit tinangay mo ang pondo ng kumpanya para sa lalaki mo, handa kitang patawarin. Bumalik ka lang. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na pinapanood ng buong bansa. Nilingon ni Leandro ang babae sa kanyang papag. Si Kara. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Kanina, takot ang nakita niya. Ngayon, poot. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa loob ng kubo habang patuloy na umiiyak ang demonyo sa telebisyon. Alam na ni Leandro ngayon, hindi lang basta biktima ang babaeng ito. Siya ay isang target na gustong burahin sa mundo. At ngayon, sa mata ng publiko, siya ang kontrabida. Sinungaling, hayop ka, demonyo ka. Dumagundong ang boses ni Kara sa loob ng maliit na kubo. Hinablot niya ang isang basong yari sa kawayan at ibinato ito sa dingding malapit sa TV. Blag. Tumalsik ang tubig, pero hindi pa rin tumigil si Kara. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa nag-aalab na puot. Ang mukha ni Mateo sa telebisyon, ang mukha ng lalaking minahal niya ng buong puso, ay parang nakangisi sa kanya habang nagpapanggap na biktima. Hindi ako nagnakaw. Sila ang pumatay sa akin. Sila ang kumuha ng lahat. Humagulgol si Kara, napaluhod sa sahig habang sinasabunutan ang sarili niyang buhok. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa bigat ng lupa na tumabon sa kanya kanina. Nakatayo lang si Leandro sa gilid, tahimik, nakahalukip-kip. Hindi niya pinigilan si Kara. Alam niyang kailangan itong ilabas ng babae. Ang galit ay lason. Kung hindi ito isusuka, papatayin siya nito mula sa loob. Biglang tumayo si Kara. Pinahid niya ang kanyang mga luha ng marahas. Kailangan kong bumalik. Sabi niya akmang bubuksan ang pinto ng kubo. Handa siyang suungin ng bagyo. Handa siyang kalabanin ng mundo. Pero bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang malakas na kamay ang humarang sa pinto.
Saan ka pupunta? Tanong ni Leandro. Ang boses niya ay seryoso, walang halong biro. Sa pulis! Mabilis na sagot ni Kara habang ang mga mata ay nanlilisik. Sasabihin ko ang totoo. Ipapakita ko sa kanila na buhay ako. At sa tingin mo maniniwala sila sa'yo? Natigilan si Kara sa tanong na iyon. Lumapit si Leandro. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Tingnan mo ang sarili mo, miss. Puno ka ng putik. Wala kang pera. Wala kang telepono. At base sa balita kanina, ikaw ang pinalalabas na masama. Ang asawa mo, mukhang hawak niya ang leeg ng mga nasa kapangyarihan. Bumagsak ang balikat ni Kara. Tama si Leandro. Si Mateo ang CEO ngayon. Si Mateo ang may pera. At si Kara ay isang baliw na asawa na nagtanan at nagnakaw. Kung magpapakita siya ngayon, hindi hustisya ang makukuha niya. Baka sa mental hospital o sa sementeryo lang ang bagsak niya. Napaupo ulit si Kara sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Wala na. Bulong niya. Wala nang natira sa akin. Patay na nga siguro ako. Buhay ka, mariing sabi ni Leandro. Lumuhod ito sa harap niya. At habang humihinga ka, may laban ka. Pero hindi sa paraang gusto mo. Hindi mo sila madadaan sa santong paspasan. Tumingala si Kara. Nakita niya ang sinseridad sa mukha ng estranghero. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang puso na kanina pa gustong sumabog. Tumayo siya at lumapit sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Basag. Madungis. Mahina. Ang mahabang buhok na gustong-gusto ni Mateo ay nakadikit sa kanyang mukha. Puno ng putik. Gusto ni Mateo ang mahabang buhok. Gusto niya ang babaeng sunod-sunuran. Gusto niya ang Kara na mahina. Pahiram ng kutsilyo, sabi ni Kara. Kumunot ang noo ni Leandro pero inabot niya ang isang gunting na ginagamit sa panggupit ng sinulid. Kinuha ito ni Kara. Hinawakan niya ang isang kumpol ng kanyang mahabang buhok. Ang Kara na kilala nila. Patay na siya sa hukay na yon. Bulong niya. Gupit. Isang mahabang hibla ng buhok ang bumagsak sa sahig. Nagulat si Leandro pero hindi siya nagsalita. Gupit, gupit, gupit. Bawat pag-iingay ng gunting ay parang pagputol sa kadena ng kanyang nakaraan. Kasabay ng pagbagsak ng mga itim na hibla sa sahig ay ang pagbitaw niya sa kanyang pagiging biktima. Nang matapos siya, ang buhok niya ay hanggang balikat na lang. Hindi pantay, magulo, pero mas magaan. Humarap siya kay Leandro. Wala na ang luha sa kanyang mga mata. Apoy na lang ang natira. Tulungan mo ako, sabi ni Kara. Hindi ko hinihingi na ilaban mo ako. Ang hinihingi ko lang, turuan mo akong lumaban. Matagal na tumitig si Leandro. Parang binabasa nito ang kaluluwa ni Kara. Maya-maya, tumango ang lalaki. Sige, pero sa oras na pumasok ka sa gerang ito, wala nang atrasan. Wala na akong aatrasan, Leandro. Ubus na ako. Kumuha ng basahan si Kara para punasan ang natitirang putik sa kanyang leeg. Habang pinupunasan niya ang kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Ang kwintas. Ito ang kwintas na bigay ng kanyang yumaong ina. Isang laket na ginto. Suot niya ito nang ihulog siya sa hukay. Himalang hindi ito napansin ni Mateo o baka inakala nitong walang halaga. Napahinto si Kara. May kakaiba sa laket. Dati, hirap na hirap siyang buksan ito. Sabi ng nanay niya, sira daw ang lock. Pero ngayon, dahil siguro sa pagkakabagsak o sa diin ng lupa, nakabuka ito ng bahagya. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na daliri, tinuluyan ni Kara na buksan ang laket. Walang litrato sa loob. Sa halip, may nakaukit na maliliit na numero sa likod ng takip nito at isang maliit at manipis na susi na nakasilid sa loob na halos hindi makita kung hindi tititigan ng mabuti. Nanlaki ang mga mata ni Kara. Bigla niyang naalala ang huling bilin ng kanyang ama bago ito mamatay.
Kara anak, kung dumating ang araw na wala ka ng matakbuhan, ang kwintas ng mama mo ang sasagot. Akala niya noon, sentimental value lang ang ibig sabihin ng ama. Napahawak si Kara sa susi. Ramdam niya ang lamig ng metal. Ito ang susi ng secret vault ng ama niya. Ang vault na laging hinahanap ni Mateo pero hindi nito makita. Ang vault na naglalaman ng lahat ng baho ng kumpanya at ng asawa niya. Napangiti si Kara, isang nangiti na hindi umabot sa mata. Nasa akin pa ang alas, Mateo. Bulong niya sa hangin. Maghanda ka. Nakaupo si Mateo sa dulo ng mahabang mesa sa dining room. Sa harap niya ay isang mamahaling steak at isang baso ng red wine na nagkakahalaga ng higit pa sa sweldo ng mga empleyado niya sa isang buwan. Napangisi siya. Ito ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Wala na ang matapobreng ama ni Kara na laging nagpaparamdam sa kanya na isa lang siyang hamak na empleyado. Wala na si Kara, ang asawang kailangan niyang suyuin at bulahin araw-araw. Sir Mateo, tawag ng katulong na si Manang Fe. May kailangan pa po ba kayo? Hindi sumagot si Mateo. Kumumpas lang siya ng kamay para paalisin ito. Parang nagtataboy ng langaw. Nang makaalis ang matanda, inikot ni Mateo ang wine glass sa kanyang kamay. Akin na ang lahat, bulong niya sa sarili. Ang kumpanya, ang bahay, ang pera. Tumayo siya at naglakad papunta sa master bedroom. Ito ang kwartong dating pinagsasaluhan nila ni Kara. Ngayon, pinaredecorate na niya ito ayon sa gusto ni Amalia. Pinalitan ang kulay cream na pader ng dark gray. Pero pagpasok niya sa kwarto, napatigil siya. Suminghot siya. May kakaibang amoy. Hindi ito ang matapang na pabango ni Amalia. Amoy ito ng vanilla at lavender. Nanigas ang panga ni Mateo. Alam na alam niya ang amoy na yon. Iyon ang paboritong pabango ni Kara. Impossible, sabi niya. Sabay iling. Praning ka lang, Mateo. Pagod lang yan. Naglakad siya papunta sa walk-in closet para magpalit ng damit pantulog. Binuksan niya ang pinto ng cabinet. Nalaglag ang baso ng wine na hawak niya. Crash! Kumalat ang pulang likido sa sahig na parang sariwang dugo. Pero hindi yun pinansin ni Mateo. Nakatitig lang siya sa isang damit na nakahanger sa gitna ng mga suit niya. Isang puting bestida. Ang bestidang suot ni Kara noong gabing ilibing nila ito ng buhay. Napaatras si Mateo. Ang puso niya ay kumakalabog ng mabilis, parang gustong lumabas sa dibdib niya. Kitang-kita niya sa kanyang alaala kung paano nadumihan ng putik at dugo ang bestidang iyon habang nagmamakaawa si Kara sa hukay. Pero ngayon, malinis ito, plansado, at nakasabit sa loob ng cabinet niya. Manang Fe! Sigaw ni Mateo. Halos mapatid ang ugat sa leeg niya. Manang Fe! Dali-daling pumasok ang matandang katulong, namumutla sa takot. Sir, ano po iyon? Hinablot ni Mateo ang bestida mula sa hanger at ibinato ito sa mukha ng matanda. Ano to? Sinong naglagay nito dito? Nanginginig na pinulot ni Manang Fe ang damit. Hindi ko po alam, sir. Nilabhan ko po lahat ng utos nyo. Pero wala po akong nilagay na ganito. Sinungaling! Dinuro ni Mateo ang matanda. Pinaglalaruan mo ba ako? Ha? Kampirot ka ba ni Kara? Sabihin mo. Wala po talaga, sir. Patay na po si Ma'am Kara. Paano naman po? Lumayas ka sa harap ko. Sigaw ni Mateo. Lumayas ka bago pa kita mapatay. Tumakbo palabas ang umiiyak na katulong. Naiwang mag-isa si Mateo sa kwarto. Hingal na hingal. Tinitigan niya ang bestida na nasa sahig. Parang may sarili itong buhay. Parang nakatingin ito sa kanya. Kinuha niya ito at mabilis na pinagpupunit hanggang sa maging basahan na lang ito. Patay ka na. Bulong niya. Parang kinukumbinsi ang sarili. Patay ka na, Kara. Nakita kitang nalagutan ng hininga. Lumapit siya sa kama at uminom ng tubig mula sa pitsel. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang tawagan si Amalia. Kailangan niya ng kausap.
Aabutin na sana niya ang kanyang cellphone sa bedside table nang bigla itong umilaw. May nag-text. Hindi rehistrado ang numero. Dahan-dahan, kinuha ni Mateo ang cellphone. Binuksan niya ang mensahe. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang telepono sa kama na parang napaso siya. Ang mensahe ay simple lang pero sapat na para magtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Mateo. Ang lamig dito sa ilalim ng lupa. Mahal ko, hindi mo ba ako sasamahan? Napalingon si Mateo sa paligid ng kwarto. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang tahimik na gabi ay biglang naging nakakabingi. Nakaupo si Kara sa isang maliit na karinderya sa kanto. 2 blok lang ang layo mula sa De Los Reyes Building. Nakatakip sa kanyang muka ang isang itim na face mask at isang malaking salamin. Ang buhok niya ay nakatali sa isang magulong bun. Simple lang ang suot niya, isang kupas na t-shirt at maong. Damit na hiniram niya kay Leandro. Mukha siyang ibang tao. Hindi na siya si Kara De Los Reyes, ang eleganteng socialite. Isa na lang siyang anino sa gitna ng syudad. Sa tapat niya ay nakaupo si Leandro, nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo, pero ang totoo ay alerto ang mga mata nito sa paligid. Malapit nang mag-lunch break, bulong ni Kara, habang ang mga mata ay nakatutok sa entrance ng building. Lalabas na yon. Sigurado ka ba dito, Kara? Tanong ni Leandro. Pangatlong beses na niya itong tinanong na ngayong umaga. Masyadong delikado. Ito lang ang paraan, sagot ni Kara. Kailangan kong makita kung ano ang reaksyon niya, kung mahina ba siya sa pera, kung madali ba siyang matukso. Ilang minuto pa silang naghintay. At pagkatapos, lumabas si Amalia mula sa building. Naka-designer dress ito at mamahaling sapatos. Ang tiyan nito ay medyo umuumbok na. Pero hindi yon ang napansin ni Kara. Napansin ni Kara na mag-isa lang si Amalia. Walang bodyguards at hindi siya sumakay sa company car. Sa halip, pumara ito ng taxi. Sundin natin siya, mabilis na sabi ni Kara kay Leandro. Sumakay sila sa lumang owner-type jeep ni Leandro at sinundan ng taxi ni Amalia, nag-iingat na hindi masyadong makalapit. Dinala sila ng taxi sa isang mamahaling coffee shop sa kabilang distrito. Pumasok si Amalia sa loob. Hintayin mo ako dito, sabi ni Kara kay Leandro. Sasama ako. Hindi. Mapapansin nila tayo. Mas madali kung mag-isa lang ako. Giit ni Kara. Bago pa man makatanggi si Leandro, bumaba na si Kara at sumunod sa loob ng coffee shop. Umupo si Kara sa isang sulok, sa likod ng isang malaking halaman, kung saan kitang-kita niya si Amalia pero hindi siya mapapansin. Maya-maya, isang lalaking nakasuit ang dumating at umupo sa tapat ni Amalia. Hindi ito si Mateo. Inabot ng lalaki ang isang brown envelope kay Amalia. Binuksan ito ni Amalia at tiningnan ang mga dokumento sa loob. Tumango-tango si Amalia, halatang nasisiyahan sa nakikita. Kinuha ni Kara ang kanyang cellphone, isang lumang modelo na binili niya sa tabi-tabi, at palihim na kinuhanan ng litrato ang dalawa. Hindi malinaw ang kuha, pero sapat na para makilala ang mukha ni Amalia at ng lalaki. Nag-usap pa sila ng ilang minuto bago tumayo at naghiwalay. Lumabas muna si Kara bago pa makatayo si Amalia. Bumalik siya sa jeep ni Leandro, hingal na hingal. Ano ang nakuha mo? Tanong ni Leandro. Ipinakita ni Kara ang litrato sa cellphone. May kausap siyang abogado. May mga dokumento siyang pinirmahan. Tinitigan ni Leandro ang litrato. Parang may mali, sabi ni Leandro. Sabay zoom in sa table ni na Amalia. Tingnan mo yung logo sa folder. Hindi yan galing sa De Los Reyes Group. Ibang law firm yan. At tingnan mo yung business card sa tabi ng kape. Hinablot ni Kara ang cellphone. Tama si Leandro. Ang business card ay para sa isang International Bank and Investments. Nanlaki ang mga mata ni Kara. Nagtatransfer siya ng pera. Bulong ni Kara. Pera ng kumpanya. Tinitake advantage niya ang gulo
para magnakaw mula kay Mateo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kara. Akala niya, 2 traidor lang ang kalaban niya na nagkakaisa. Mali pala siya. Ito ay isang ahasan. Bawat isa sa kanila ay handang tuklawin ang isa. May ideya na ako, sabi ni Kara, habang mabilis na nagtatype sa cellphone. Anong gagawin mo? Magpapadala ako ng regalo kay Mateo. Tiningnan niya si Leandro. Ang dating apoy ng galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalkuladong lamig. Gagamitin natin ang kasakiman nila para sirain ang isa't isa. Pinindot ni Kara ang send. Hinihimas ni Amalia ang kanyang tiyan habang nakahiga sa malambot na sofa sa sala. Ngumiti siya. Ilang buwan na lang, lalabas na ang anak niya. At sa panahong iyon, malayo na sila sa Pilipinas. Malayo na kay Mateo. Si Mateo ay isang tulay lang, isang magaling na tool para makuha niya ang lahat ng gusto niya. Pero ngayon, malapit nang matapos ang pakinabang niya rito. Nasa kalagitnaan siya ng pagtingin sa mga luxury condo units sa Switzerland sa kanyang cellphone nang biglang bumukas ang pinto ng malakas. Napatalon si Amalia sa gulat. Pumasok si Mateo. Gusot ang damit. Namumula ang mga mata at amoy alak. Hindi ito ang kalmadong CEO na kilala niya. Mukha itong isang mabangis na hayop na nakawala sa kulungan. Ano ang problema mo? Inis na tanong ni Amalia. Bakit ka ba nanggugulat? Walang salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Sa halip, ibinato nito ang cellphone niya sa mesang salamin sa harap ni Amalia. Clack! Ano yan? Tanong ni Mateo. Ang boses niya ay mahina, pero puno ng bagsik. Kinuha ni Amalia ang cellphone. Isang litrato ang nasa screen. Litrato niya. Kasama ang abogado niya sa coffee shop kanina. Nalamig ang buong katawan ni Amalia, pero mabilis niyang itinago ang kaba. Picture lang yan, Mateo. Ano ang problema dyan? Kaibigan ko yan. Kaibigan? Tumawa si Mateo ng mapakla. Kaibigan na nag-aabot sa'yo ng mga dokumento mula sa isang international bank? Amalia, wag mo akong gawing tanga. Nagpapatulong lang ako sa kanya tungkol sa mga investments ko para sa kinabukasan ng anak natin. Palusot ni Amalia. Itinaas ang kanyang boses para magmukhang kapani-paniwala. Paranoid ka na naman ba? Dahil ba yan sa mga text ng multo ni Kara? Biglang kumilos si Mateo. Sa isang iglap, nasa harap na niya ito. Hinawakan siya nito nang mahigpit sa magkabilang balikat. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Mateo. Tumatalsik ang laway sa galit. Pinaglalaruan mo rin ako, no? Kayo ni Kara, magkasabwat kayo. Nabaliw ka na. Pilit na kumakawala si Amalia. Pero mas malakas si Mateo. Inilipat nito ang isang kamay mula sa balikat niya papunta sa leeg niya. At sinakal siya. Nanlaki ang mga mata ni Amalia. Hindi siya makahinga. Ramdam niya ang paghigpit ng mga daliri ni Mateo sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, pero hangin lang ang lumalabas. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Mateo. Isang galit na handang pumatay. Ginamit ni Amalia ang natitira niyang lakas para itulak ang dibdib ni Mateo. Bibitawan mo ako, nahihirapang sabi niya. Mateo, ang baby. Tila doon lang natauhan si Mateo. Bahagya niyang niluwagan ng pagkakasakal, sapat para makapagsalita si Amalia. Huminga ng malalim si Amalia, umuubo. Tinitigan niya si Mateo nang may purong galit at takot. Sige, sabi ni Amalia. Ang boses ay nanginginig pero puno ng lason. Saktan mo ako, ituloy mo. At sisiguraduhin kong sabay tayong mabubulok sa kulungan. Natigilan si Mateo. Kapag may nangyaring masama sa akin, may sulat akong iiwan sa abogado ko. Nakasulat doon ang lahat. Ang pangalan mo, ang pangalan ko, ang lugar kung saan natin inilibing si Kara. Binitawan ni Mateo si Amalia na parang napaso. Napaatras ito. Tinitingnan si Amalia na parang isang ahas
na handang tumuklaw anumang oras. Tumayo si Amalia habang hawak ang namumula niyang leeg. Sa susunod na pag-isipan mong saktan ako, Mateo, isipin mo kung handa ka nang mawala ang lahat ng ito. Itinuro niya ang buong kabahayan. Dahil sa isang salita ko lang, babagsak tayong dalawa. Hindi na nagsalita pa si Mateo. Tumalikod ito at padabog na umakyat sa hagdanan papunta sa kanilang kwarto. Naiwang nanginginig si Amalia sa sala. Habang pinapakalma ang sarili, hindi niya alam na sa ilalim ng mesang salamin kung saan ibinato ni Mateo ang cellphone, may isang maliit na bagay na nakadikit. Isang itim na listening device. Sa loob ng isang lumang jeep na nakaparada sa madilim na eskinita, malinaw na naririnig ni Kara ang lahat mula sa isang maliit na speaker. Sa tabi niya, nakakunot ang noo ni Leandro. "Plano mo to?" sabi ni Leandro. "Hindi ito tanong," napangiti si Kara. "Sabi ko sa'yo, gagamitin natin ang kasakiman nila laban sa isa't isa." Samantala, sa loob ng mansyon, habang umiinom ng alak si Mateo sa kwarto, palihim namang kinuha ni Amalia ang kanyang pasaporte at isang bag na puno ng pera at alahas na matagal na niyang inihanda. "Kailangan ko nang umalis," sabi ni Amalia sa sarili. "Hindi na ligtas dito. Papatayin niya ako." Kailangan niyang takasan si Mateo bago pa ito gumawa ng isang bagay na hindi na niya mapipigilan. Pinatay ni Kara ang speaker. Ang katahimikan sa loob ng lumang jeep ni Leandro ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan na narinig nila kanina. Nakatitig lang si Leandro kay Kara na blangko ang ekspresyon habang nakatingin sa kawalan. "Plano mo to?" sabi ni Leandro. Hindi ito tanong, isang katotohanan. "Ang isang kadena ay kasing tibay lang ng pinakamahina nitong bahagi," sagot ni Kara, parang isang guro na nagpapaliwanag ng leksyon. At sa pagitan ni Mateo at Amalia, ang kahinaan nila ay ang kawalan ng tiwala sa isa't isa. Kinuha ni Kara ang isang burner phone, gamit ang isang software na tinuro sa kanya ni Leandro na clone niya ang numero ni Amalia. Nag-type siya ng mensahe. "Mateo, dala ko na ang pera. Magkita tayo kung saan natin siya iniwan. Kailangan na nating umalis ng bansa. Ngayon na." Pinindot niya ang send. "Kara, huwag." Pigil ni Leandro. Hinawakan ng braso ni Kara. Mainit ang palad niya, puno ng pag-aalala. "May ebidensya na tayo. Ibigay na natin to sa pulis. Hayaan mo na silang gumawa ng trabaho nila." Tumingin si Kara sa mga mata ni Leandro. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabi, nakita ni Leandro ang bahid ng kalungkutan sa mga ito. "Kailangan niyang makita ako, Leandro," mahinang sabi ni Kara. "Hindi sapat na makulong siya. Kailangan niyang malaman sa harap mismo ng mga mata niya na nabigo siyang patayin ako. Iyon ang hustisya para sa akin." Bumuntong hininga si Leandro. Alam niyang hindi na niya mapipigilan ang babae. Tinigil niya ang jeep sa gilid ng madilim na kalsada, papasok sa gubat. Sa di kalayuan, tahimik na naghihintay ang dalawang sasakyan ng pulis. Patay ang mga ilaw. "Handa na ang lahat," sabi ni Leandro. "Nakatago na ang mga kamera. Isang senyas ko lang, lalabas na sila." Tumango si Kara. Mula sa likod ng upuan, kinuha niya ang isang damit. Isang puting bestida. Kamukhang kamukha ng damit na suot niya noong gabing ilibing siya. "Kara, kailangan ito," putol ni Kara sa sasabihin ni Leandro. Para paniwalaan niyang multo ako. Pinanood ni Leandro si Kara habang naglalakad ito papunta sa pwesto nila. Sa tabi mismo ng hukay na ngayon ay tinabunan na ng mga tuyong dahon. Bumalik si Leandro sa kanyang pwesto, sa likod ng isang malaking puno. Hawak ang isang maliit na remote. Ang puso niya ay kumakarera. Hindi nagtagal. Isang kotse ang humarurot papasok sa gubat. Pumarada ito ng padabog. Bumaba si Mateo. Lasing, magulo ang buhok, at may hawak na baril. "Amalia!" Sigaw ni Mateo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi.
Nasaan ka na? Lumabas ka! Walang sumagot. Dahan-dahang naglakad si Mateo palapit sa lugar ng hukay at doon nakita niya ito. Isang babae, nakaputing bestida, nakatalikod sa kanya. Amalia, ikaw ba yan? Tanong ni Mateo, nag-aalangan. Dahan-dahang humarap ang babae. Hindi ito si Amalia. Ang mukha nito ay maputla sa ilalim ng sinag ng buwan. Ang mga mata nito ay walang buhay. Si Kara. Napaatras si Mateo. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Imposible. Hindi ka totoo. Sigaw niya. Patay ka na. Nakita kitang namatay. Itinaas ni Mateo ang baril. Nanginginig ang kamay. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanigas si Leandro. Handa na niyang pindutin ang remote. Isa kang multo. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gubat. Bumagsak ang babaeng nakaputi sa lupa. Walang buhay. Ngumisi si Mateo. Parang nababaliw. Sabi ko na, hindi ka totoo. Pero bago pa man niya maibaba ang baril, isang boses ang narinig niya mula sa likuran ng isang malaking puno sa di kalayuan. Nagkakamali ka, Mateo. Lumabas si Kara mula sa dilim. Buhay na buhay, walang galos. Ang binaril ni Mateo ay isang manikin na binihisan nila. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Kasabay ng paglabas ni Kara, pinindot ni Leandro ang remote. Biglang umilaw ang buong paligid. Ang mga malalakas na ilaw na itinago nila sa mga puno ay bumukas. Nakatutok lahat kay Mateo. Nasilaw siya. Hawak pa rin niya ang umuusok na baril. Sa harap niya ay ang bangkay na binaril niya. At sa di kalayuan, ang asawa niyang dapat ay patay na. Huli na siya. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita ni Kara ang bawat hibla ng takot sa mukha ni Mateo. Ang pagkalito, ang pagtanggi, at ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Hindi! Bulong ni Mateo, habang ang mga pulis ay papalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Hindi ka totoo. Pinatay kita. Gusto mo lang maniwala dyan, Mateo. Sagot ni Kara. Ang boses niya ay kalmado at malamig, na tila ba yelo na kayang tumusok sa puso. Dahil kung totoo ako, ibig sabihin, nabigo ka. Kasabay ng salitang yon, dinakma ng mga pulis ang mga braso ni Mateo. Huli ka na, Mr. Sandoval, sabi ng hepe ng pulis. Attempted murder at may video kami ng pag-amin mo. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Mateo. Nagpumiglas siya. Sumigaw. Nagwala. Multo. Multo siya. Bitawan niyo ako. Papalapit siya sa akin, huwag. Kinaladkad siya ng mga pulis palayo. Habang papalayo, ang mga mata niya ay nakatitig pa rin kay Kara. Puno ng kabaliwan at purong takot. Nang mawala na ang sasakyan ng pulis sa dilim, doon lang huminga ng malalim si Kara. Lumapit sa kanya si Leandro mula sa likod ng puno. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya at sa isang tingin na iyon, naramdaman ni Kara ang lahat. Ang suporta, ang pag-aalala, ang respeto. Tumangulang si Kara. Tapos na ang unang bahagi. Pero ang tunay na giyera ay bukas pa magsisimula. Kinabukasan, sa ika-30 palapag ng De Los Reyes Building. Ang tensyon sa loob ng boardroom ay halos mahahawakan sa sobrang bigat. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga board members, mga matatandang lalaki na mukhang hindi mapakali. Sa dulo ng mesa, sa upuang para sa CEO, ay nakaupo si Amalia. Nakangiti siya ng matamis habang hawak ang isang ballpen. Sa harap niya ay isang makapal na kontrata, ang kasulatan para sa pagbebenta ng 51% ng shares ng kumpanya sa isang foreign investor. As you can see, gentlemen, sabi ni Amalia, this is the best move for the company. With Mr. Sandoval, temporarily indisposed, kailangan natin ng stability. Akmang ilalapat na ni Amalia ang dulo ng ballpen sa papel
nang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Creak! Lahat ng ulo ay napalingon. Isang babae ang pumasok. Naka-business suit ito na kulay itim. Ang buhok niyang hanggang balikat ay maayos na naka-view model. Ang kanyang mga mata ay matalim. At sa bawat hakbang niya papasok sa silid, parang bumababa ang temperatura. Nanlaki ang mga mata ng mga board members. Diyos ko! Bulong ng isa sa kanila. Pero si Amalia, napanganga. Nabitawan niya ang ballpen, nagumulong sa ibabaw ng kontrata at nag-iwan ng guhit na itim. Ang mukha niya ay namutla na parang nakakita ng multo. Kekara! Hindi pinansin ni Kara ang mga bulungan. Naglakad siya ng diretso papunta sa dulo ng mesa. Magandang umaga sa inyong lahat. Sabi ni Kara, ang boses ay malinaw at may awtoridad. Pasensya na kung na-late ako. Medyo malalim ang pinanggalingan ko. Tumingin siya kay Amalia. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. At ikaw, sabi ni Kara, mukhang may nakaupo sa upuan ko. Hindi ito maaari. Nanginginig na sabi ni Amalia. Patay ka na. Iyan din ang sabi ng lalaki mo bago siya kinaladkad ng mga pulis kagabi. Sagot ni Kara. At kung iniisip mong makakatakas ka. Sumenya si Kara sa pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Amalia Gomez, sabi ng pulis, you are under arrest for conspiracy to commit murder and corporate fraud. Sinubukan pang magpumiglas ni Amalia, pero wala siyang nagawa. Habang kinakabitan siya ng posas, tinitigan niya si Kara ng masama. Magsisisi ka, Kara! Magsisisi ka! Tapos na akong magsisi, Amalia. Panahon na para kayo naman ang magbayad. Kinaladkad ng mga pulis si Amalia palabas ng silid. Natahimik ang buong boardroom. Dahan-dahang lumakad si Kara papunta sa kabisera ng mesa. Hinawakan niya ang likod ng upuan. Ang upuan ng kanyang ama. Ang upuan na minana niya. Ang upuan na inagaw sa kanya. Umupo siya. Tumingin siya sa mga board members na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pinaghalong takot at paghanga. May mga pagbabagong magaganap, anunsyo ni Kara. Ang boses ay matatag. Simula ngayon, ako na ulit ang mamumuno. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kara ang bigat ng tagumpay. Nakuha na niya ang lahat pabalik. Lumingon siya sa may pinto. Hinahanap ang isang pamilyar na mukha. Hinahanap niya ang taong tumulong sa kanyang bumangon, pero wala siya roon. Sa gitna ng kanyang tagumpay, sa pagbabalik ng kanyang kapangyarihan, napansin niyang tahimik na umalis si Leandro. Ang amoy ng pawis at kalawang ang unang bumati kay Mateo. Pagkagising niya sa ibabaw ng malamig na semento, ito na ang bago niyang umaga. Wala nang malambot na kama, wala nang mainit na kape. Tanging ang ingay lang ng mga bakal na rehas at ang mga pader na tila sumisigaw ng pagsisisi. Nakaupo siya sa isang sulok ng selda, tahimik, nakatulala sa kawalan. Guwaming gulo ang buhok at may ilang araw ng balbas. Ang dating makapangyarihang CEO ay isa na lang bilanggo. Mula sa kabilang selda, sa tapat niya, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Kasalanan mo to! Si Amalia. Ang mukha niya ay walang makeup at kitang-kita ang galit at pagod sa kanyang mga mata. Kung hindi ka lang sana naging paranoid, kung hindi mo lang sana ako sinaktan, nakatakas na sana tayo ngayon. Sigaw ni Amalia, nakakapit sa rehas na parang isang hayop sa hawla. Tumingin lang si Mateo sa kanya ng blangko. Ako pa? Sagot niya. Ang boses ay walang buhay. Ikaw ang traidor. Ninanakawan mo ako. At sa huli, pareho lang tayong nagamit ni Kara. Huwag mong isisisi sa akin ang kabaliwan mo. Sigaw ni Amalia pabalik. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo. Hindi mo naiintindihan. Bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Amalia. Buhay siya. O multo siya. Pareho lang. Natalo tayo. Hindi na muling nagsalita si Mateo.
Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at sinandal ang ulo sa malamig na pader. Tinatanggap ang katotohanang ang apat na sulok ng seldang iyon ang magiging mundo niya sa napakahabang panahon. Sa kabilang banda, nakatayo si Kara sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang opisina. Mula dito, tanaw niya ang buong syudad, ang mga gusali, ang mga sasakyan na parang mga langgam sa ibaba. Ito ang tanawin ng kapangyarihan, ang tanawin na ipinaglaban niya. Nasa mesa niya ang mga ulat mula sa mga abogado. Si Mateo at Amalia ay parehong nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang lahat ng perang ninakaw nila ay naibalik na sa kumpanya. Panalo siya. Tapos na ang laban. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bawat araw, pagpasok niya sa opisina, sa bawat meeting na dinadaluhan niya, sa bawat dokumentong pinipirmahan niya, may isang bahagi sa kanya na naghahanap ng iba. Naalala niya ang simpleng kubo ni Leandro, ang amoy ng nilagang kape sa umaga, ang tunog ng mga kuliglig sa gabi, ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa tabi ng isang taong wala namang ibang hinangad kundi ang tulungan siya. Ang tagumpay na ito, matamis, oo, pero malamig. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, malinis, makinis, pero naaalala niya ang pakiramdam ng putik at lupa. Naaalala niya ang magaspang na palad ni Leandro nang hilahin siya nito mula sa hukay. Doon niya napagtanto. Hindi ang pagbawi sa kumpanya ang nagligtas sa kanya. Si Leandro. Siya ang nagligtas sa kanya. Hindi lang sa hukay, kundi pati na rin sa sarili niya. Bigla ang lahat ng papeles sa kanyang mesa. Ang mga numero sa computer screen, ang mga tawag na kailangan niyang sagutin. Lahat ay parang nawalan ng halaga. Tumalikod siya mula sa bintana. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at ang susi ng kotse. "Ma'am Kara," sabi ng bago niyang sekretarya na papasok sa pinto. "Nagsisimula na po ang board meeting niyo sa 5 minuto." "I-cancel mo lahat," maring sabi ni Kara, hindi man lang humihinto sa paglalakad. "Pero ma'am, importante po ito." "Mas importante ang pupuntahan ko." Hindi na niya hinintay ang sagot. Naglakad siya ng mabilis palabas ng opisina, palabas ng gusali, palayo sa buhay na akala niya ay gusto niya. Nagmaneho siya ng ilang oras, palayo sa syudad, pabalik sa probinsya, pabalik sa pamilyar na daan papunta sa gubat. Habang papalapit siya, bumibilis ang tibok ng puso niya. May halong kaba at pananabik. Sa wakas, natanaw na niya ang maliit na kubo sa gitna ng mga puno. Ipinark niya ang kotse at halos takbuhin niya ang daan papunta roon. "Leandro," tawag niya. Walang sumasagot. "Leandro, nandito na ako." Katahimikan lang ang bumati sa kanya. Lumapit siya sa pinto at kumatok ng malakas. Tok, tok, tok. Walang nagbubukas. Sumilip siya sa bintana. Madilim sa loob, walang gamit, walang tao. Tanging alikabok at mga sapot lang ng gagamba ang nandoon. Napahawak si Kara sa dibdib. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Nakalock ang pinto, mahigpit. Wala na si Leandro, umalis na siya. Napaupo si Kara sa hagdan ng kawayan ng abandonadong kubo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod habang ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Huli na ba ako? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng hangin na humahampas sa mga puno. Dito niya unang naramdamang ligtas, dito niya unang natutunang lumaban. At dito niya rin unang naramdaman ang isang bagay na higit pa sa pasasalamat para sa lalaking nagligtas sa kanya. Akala niya, pagkatapos ng lahat, madali na lang bumalik. Pero mali siya. Nagtagal siya doon ng halos 1 oras, nakatulala lang sa kawalan, hanggang sa napansin niya ang isang matandang lalaki na may dalang isang bayong ng mga gulay na naglalakad sa di kalayuan. Mabilis na tumayo si Kara at pinunasan ang kanyang mga luha. "Manong,"
"Excuse me po," tawag niya. Huminga lang matanda. "Ay ma'am, kayo po pala. Ano pong kailangan nyo?" "Hinahanap ko po yung nakatira dito. Si Leandro po. Alam niyo po ba kung nasaan siya?" Ngumiti ang matanda. "Ah, si Leandro. Mabait na bata yon. Naku, nakaalis na ho siya. Mga 1 linggo na rin po ang nakalipas." Kumirot ang puso ni Kara. "Po, saan po siya nagpunta?" "Hindi ko po tiyak, ma'am. Ang sabi lang niya, tapos na raw ang misyon niya dito. Babalik na raw siya sa lugar kung saan siya tunay na kabilang. Doon daw sa may mga kabayo." Sagot ng matanda habang nagkakamot ng ulo. "Mga kabayo?" Nagtatakang tanong ni Kara. "Opo, may nabanggit siyang isang rancho. Sa bandang Hilaga raw." Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Kara. Hindi pa huli ang lahat. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit sa matanda at dali-daling bumalik sa kanyang kotse. 2 araw. 2 araw na nagmaneho si Kara pahilaga. Nagtatanong sa bawat bayan na madaanan niya. Sa wakas, sa isang maliit na bayan na napapaligiran ng luntiang mga burol, isang lalaki ang nagturo sa kanya sa direksyon ng isang malaking rancho na tinatawag na Hacienda Esperanza. Habang papalapit ang kotse ni Kara, bumagal ang takbo nito. Isang malawak na lupain ang bumungad sa kanya. Puno ng matatayog na puno ng akasya at sa gitna nito, daan-daang mga kabayo ang malayang tumatakbo. Sa gitna ng lahat, nakita niya siya. Nakatayo si Leandro sa tabi ng isang bakod na kahoy, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Hinihimas niya ang leeg ng isang malaking itim na kabayo. Walang bakas ng lungkot o pait sa kanyang mukha. Tanging kapayapaan. Dahan-dahang ipinarada ni Kara ang kotse at bumaba. Narinig ni Leandro ang tunog ng sasakyan at lumingon. Nang makita niya si Kara, natigilan siya. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat. Naglakad si Kara palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang nasa harapan na niya si Leandro, wala siyang masabi. Tinitigan lang niya ito. "Anong ginagawa mo dito, Kara?" Si Leandro ang unang nagsalita. Ang boses niya ay mahina. "Bakit ka umalis?" Tanong ni Kara pabalik. Ang boses ay nanginginig. "Bakit hindi ka man lang nagpaalam?" Huminga ng malalim si Leandro at ibinaling ang tingin sa mga kabayo. "Dahil hindi ako kabilang sa mundo mo," sagot niya. "Ang mundo mo ay nasa syudad, sa loob ng mga boardroom, sa gitna ng kapangyarihan. Ito ang mundo ko." "Mali ka," maring sabi ni Kara. Lumapit siya ng isang hakbang. "Ang mundo ko ay kung nasaan ang taong nagligtas sa akin. Ang mundo ko ay kung nasaan ang taong nagturo sa akin kung paano muling tumayo. Ang mundo ko ay kung nasaan ka, Leandro." Tumingin si Leandro kay Kara. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang luhang nagbabadyang pumatak. "Iniwan ko ang lahat," sabi ni Kara. "Ang kumpanya, ang pera. Hindi ko kailangan ang mga yon para mabuhay. Ang kailangan ko ay kapayapaan. Ang kailangan ko ay ikaw." Hindi na nakapagsalita si Leandro. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Hinawakan niya ang pisngi ni Kara. Mainit ito. Totoo. "Kara, huwag ka nang magsalita," bulong ni Kara. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng malawak na rancho, sa harap ng daan-daang kabayo bilang saksi, hinalikan ni Kara si Leandro. Isang halik na hindi nagmula sa pagnanasa o desperasyon. Isang halik na puno ng pasasalamat, pag-asa, at isang bagong simula. Makalipas ang ilang taon, nakatayo si Kara at Leandro sa harap ng puntod ng mga magulang ni Kara. Hawak ni Kara ang isang bouquet ng mga puting rosas. Sa kabilang kamay niya, karga-karga niya ang isang maliit na batang lalaki na mahimbing na natutulog. "Hi Papa, Mama," bati ni Kara sa mga lapida. "Gusto ko lang pong malaman niyo
Masaya na po ako. Ngumiti siya habang nakatingin kay Leandro na inakbayan naman siya. Natagpuan ko na po ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. Isang pag-ibig na nagbigay sa akin ng bagong buhay. Hinalikan ni Leandro ang noo ni Kara at sabay nilang pinagmasdan ang paglubog ng araw. Tapos na ang dilim. Isang bagong umaga ang nagsimula na.